we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Crime of passion kag illegal nga droga. Ginatutukan nga mga anggulo sa pagpatay kay Christopher Cabalquinto. Love triangle sa tunga sa isa ka barker kag duha sini kakahagugma nagresulta sa dinumugay kag pagpanakit. Kag proteksyon sa kabataan. Tutukan ta sang spotlight. Hi there mga pusa bugtaw na. Good morning, good morning, good morning. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Hi, John. Hello, Adrian. Adlaw ka na sang Miyerkules, November 8, 2023. Baluta na mga nagapangunang nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala. Live dire sa GMA Iloilo Station. Kago naman sa Aaron Prietos live na live ikan diri sa GMA Bacol Station sa Bungaga. Dala sa gihapon namo na madalag ko ang mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matter. Tutok na kaya rin ang pinakauling nga mga balita sa bilog nga Western Visayas. Mga puso epektibo na umpisa Nobyembre 16 isang duga nga 30 pesos sa minimum nga sweldo sa mga mamumugon sa Western Visayas. Apang isa ka labor group na kulangan sa gihapon sa saka. Ining gitutukan ni Zen Kilantang. Epektibo sa Nobyembre 16, ipatuman na ang saka sa daily minimum wage sa mga mamumugon sa rehiyon. 30 pesos ang dugang sa kada adlaw nga sweldo ang mabaton sa mga minimum wage earner. Gani para sa gwardiya nga si Manong Jose, dako ini nga bagay ilabi na nga tuman kamahal sa mga balaklon. Makamugang ini sa sa balakaw sang bugas. Tapos pamasahe na makadugang sa bayad sa pamasahe. Halin sa 450 pesos nga daily wage, mangin 480 pesos na ang sweldo sa mga mamumugon nga nagaubra sa non-agriculture sector nga may masobra pulo ka mga empleyado. Magasaka man sa 450 pesos halin sa 420 pesos ang sweldo sa mga mamumugon nga may napulo o kun manubo pa nga empleyado. Samtang mangin 440 pesos naman ang kada adlaw nga sweldo sa sektor sang agrikultura. Apang suno sa United Labor Group, kulang ang ginaprubahan nga saka sa sweldo. Nahibaluan nga 100 pesos ang ginduso nga saka sang grupo sa rehiyon. May mabawi sa value nga nadula sa sweldo sang mamumugon sa 30 pesos nga gin-approve sang Regional Wage Board. So siling naton isa ini kadako nga insulto para sa mamumugon sa Western Visayas. Samtang may pahanumdum naman ang Department of Labor and Employment sa mga employer na tuhoy sa pagpatuman sang saka sa sweldo. Because of the advent of the new wage order, which will take effect come November 16, for the employers to please ang ating hiling lang ay to voluntarily comply with what is mandated by the new wage order po. Ginpahanumdum sang dole nga may nagakaigo nga penalty ang hindi pagsunod sa wage earner. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition. Bangod sa maiwat nga supply sang buhi nga baboy, nagabili na subong sang 340 pesos ang kilo sang karne sang baboy sa Haro Big Market. Ang kakulang sa supply ang ginaangot pa sa epekto sang African swine fever. Ang presyo naman ang ginalantaw nga magasaka pa sa palaabuton. Bastante man ang supply sang manok. Nagabili ini sang 200 pesos ang kada kilo sang whole chicken. Apang ginalantaw man sang mga manugbaligya nga magamay ang supply sang manok subong nga holiday season bangod man sa pagtaas ang demand. Talulupang doon naman nga ang pagtaas sa presyo sa bugas bangod man sa pagtaas man sang presyo sa mga supplier. Una naging pasiguro sa Department of Agriculture nga wala sang shortage sang bugas, karne sang baboy kag manok subong nga holiday season.
Mga puso naman, ukon sumugod subong adlaw tubtob sa Biyernes, ang target nga i-release ang COMELEC sa Bacolod City Honorarium sa 3,097 ka mga manunudlo nga nagserbe sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. 10,000 pesos ang mabaton sa kada chairperson, 9,000 naman sa tagsaka poll clerk member kag 5,500 pesos sa kada support staff. May tax pa na ang honorarium naman sa Board of Canvassers ang nagadepende sa numero sa cluster precincts nga ilagin serbihan. Magluwas mga kapuso sa honorarium, ginapabot man ang bonus sa mga manunudlo subong nga bulan gani mayo yung DepEd Division of Negros Occidental sa mga manunudlo. Starting November 15, they will be receiving man ang ilang year-end bonus. Medyo dako-dako ang batonon nila. So they just have to be responsible kaya mabudlay magpangita kwarta. Pasado alas 5 kahapon, isang nasapuan ng isa ka ulo nga nasulod sa isa ka sako sa Burgos Street, Barangay Quezon sa distrito sang Arevalo. Gilayon ini nga gintawgan sang Soko. Ginpakadtuman sa lugar ang pamilya Cabalquinto sang San Miguel Iloilo para ipalantaw kun iya ini ni Christopher. Ang bangkay nga wala na sang ulo kag duwa ka butkon nga nasapuan sa Barangay Buang Haro sang Lunes. Ang ginapatihan duwa sini ka mga butkon ang nakit-an man sa Barangay Tikod Lapas antes nasapuan ang lawas. Una nga gina-identify sang iya himata base sa mga palatandaan sa iya lawas. Sa nga nahimos na, gindala sa isa ka punerarya ang ulo kag base sa impormasyon na gikan sa kapulisan, ginkumpirmar sang pamilya nga iya ini ni Christopher. Base sa nahauna nga pahayag sang pamilya o kon sang himata, si Christopher ang ulihi nga nakit-an sang November 2. Duwa ka anggulong ginasundan sang kapulisan kaangot sa pagpatay sa biktima, illegal nga droga kag crime of passion. Si Cabalquinto ang naging subject sang test by sang kapulisan sa probinsya sang Iloilo, duwa na kabulan ang nakaligad. Ito may nagreklamo na lang ang mga tao nga magagi baho unong-unod sa sako. Yan base ko namo ng ulo. Ikuti tawagan niyo pulis para ma-check up sa pulis na kuno. Tiyan mo naging tawagan pulis. Pulis man lang nag-open sina. Samtang sa Bacolod City naman, love triangle. Sa tunga sa isa ka barker, kag duha sini ka ginapatihan kagugma, nagresulta sa dinumugay kag pagparakit. Insidente na huli kampa, yaring balita ang aton gintutukan. Sa inyong video nga kuha sa news team sa Dalan Gonzaga, Bacolod City, makita ang pagsaruso sang isa ka babayi sa isa ka lady e-trike driver. Ginosnos kaginbonggos sini ang ulo sang lady driver sa dalan. Dugay-dugay, makita ang paglagas sang lalaki sa nagpanakit nga babaye. Tubtob sa ginpaulanan sini dapal kag sumbag nga babaye nga nagatinguha pa nga magpalagyo. Nahibuluan nga ang tatlo ang imbulbado sa komplikado nga love triangle. Ang lady driver nga si alias Aden ang ginapahay kahagugma sang barker nga si alias Boy George sa sulod sang 6 ka tuig. Ang nagpanulong nga babayi nga si alias Annabel ang bago naman nga kahagugma ni Boy George sa sulod sang 2 ka bulan. Nakatupaan ko kasi sobrang kainat ko na lang yung tani, hindi na pagimuon. Hindi mo na yung pito ko siya, sir. Amo to nga ginimuan ko sa amo to. Naglain ng ulo, yaman o, nag-aapin sa asawa, ya. Suno sa kapulisan, ang natabo sa Dalan Gonzaga ang hindi na bago. Bangod sang weekend, makapilaman ka beses nga naglabutanay ang tatlo. Naglapusanay gamit ang kawayan, kag naghinabuyanay pa sang kaldero. Si alias Annabel ang ginkustudiya pa sa Police Station 4 apang sang nahilway. Liwat naman nga nag-eksena sa dalan. Na-detain natin diri siya sa station is nga ginahulat natin ng complainant nga mag-file appropriate charges. Not interested ang ato niya complainant. Bangod asa man lang sa reklamo kag wala man nagapasakag kaso, posible ang pulis na lang magpasakas ang kaso sang pagpang-abuso batok sa lalaki kag kay alias Annabel. Na ma-evaluate natin kung anong ang both parties atong kapulisan ara siya maghanda kung may ara nga mga merit mga any evidence or i-charge sa both respondent. Apang ang twist, si alias Boy George ang kasado gali. Parawagan sang misis sini nga ipaiway na ang ginamo. Bangod ang iyabana kuno, hindi worth it nga wayan. Sang ubin na sa bago pinay na mo bugwapo siya mo. Tuyo karon sa kapulisan nga sa pulon ang tatlo sa barangay. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Sa
Sa mga magatrabaho o kung mag-eskwela dira mga kapuso, hindi gid magkalipat nga magdala sang payo. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, magatupa ang ulan sa madamo nga bahin sang pungsod subong aga kag lakip na dira ang Western Visayas. Magapadayon ina tubtob karon sa hapon apang mahagan-hagan man sa gabi. Posible man ang mabaskog nga pag-ulan sa pila ka lugar gani mangin alerto sa pagbaha kun landslide. Suno sa pag-asa easterlies ang nagaapekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao, samtang hangin amihan naman ang nagaluntad sa extreme Northern Luzon. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Tagsa ka Nobyembre, ginaselebrar sang Pungsod Pilipinas ang National Children's Month. Tinutuyo sini nga mahatagan ang kabataan sang akses sa matinlo nga palibot, maayong edukasyon kag healthcare. Sa Iloilo City, madamo sa mga programa para sa kabataan, apang hindi malikawan nga may mga malain gid nga impluwensya nga nagaapekto sa ila. Ini ang aton tutukan sa Spotlight. Ang mga pagpanghangkat nga ginapangatubang sang aton kabataan na talakayon ta sa Spotlight upod sa Police Non-Commissioned Officers sang Women and Children Protection Desk ng Iloilo City Police Office, si Police Chief Master Sergeant Venus Gabawa. Good morning, ma'am, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, sir, and thank you for having us here sa inyong programa. Kag good morning man sa tanan nga televiewers. Okay, ma'am. As law enforcers, ano gid ang major challenges nga ginaatubang naton subong involving children or minors? As a law enforcer, sirs, no, ang major challenges nga ginaatubang ginaton sa subong is ang aton nga mga ginatawag nga CICL o kon Child in Conflict with the Law, kag ang aton ginatawag nga CAR o kon ang Child at Risk naton. Since nga normal na kita subong ang mga kabataan naton balik na naman sa streets nga wala sang limitations. That's why nga makahimo sila sang kung ano ang ilang nga mga ginahimo. Ikaduwa ang aton nga layi nga 9344 nga nagaprotect sa aton nga mga kabataan. And then, wala kita, sir, sang facilities o kung ginatawag nga bahay pag-asa nga kung miara kita sang kabataan nga ma-reach out, pwede naton sila hold temporarily. Amo na siya nga kung ma-reach out man naton sila, balik man sila gihapon sa parents naton. Since nga wala kita sang layi nga nagahambal nga si parents ang responsible nga pwede pag-filean sang kaso kag prisuhon sa negative nga ginahimo sang ilang kabataan. Okay, ma'am. Recently naman gin-discuss sa Iloilo City Council ang proposed ordinance nga nagadumili sa pagtukod sa mga gangs, no, nga naga-involve sa mga minor. May mga active bala kita subong nga gang diri sa Iloilo City kag ano ang ilang mga activities? Despite, sir, no, sa mga incidents nga nagkakalatabo subong, we cannot consider nga o kung makakonclude nga gangs ini sila, no, kay kung i-define gid man naton ya ang gang ginahambal diri nga they were organized groups with leaders and members. They have initiations and they have common identity. Who generally engage in criminal behavior. Amo na siya nga gina-consider naton subong ang mga kalatabo nga o kung gina-consider naton subong ang mga bata nga ini nga informal groups. Kay sa definition sini nagahambal nga it is an association created by two or more individuals who come together to satisfy their social affiliation and psychological needs. For example, sinabla, sir, mga magmiguhay sila, ang barkadahay, nag-upod-upod sila, lakat-lakat, tapos nakasugata sila, suya sila. Or ang term nila, gintripingan nila. May isa nga nagsumbag, tapos yung pululihan. Pero kung idig-apon gid nato, no, magkadto kita sa barangay o kung sa mga school, wala man sang may maka point gid nga ang ina nga natabo is gang gid man sila. Okay. Ma'am, in the past may mga incidents ang ginamo nga na-involve ang mga minors. Ano ang tikang nga ginahimo naton sa WCPD para ining mga insidente ang malikawan? Ang mga tikang nga ginahimo sa
aton nga WCPD is continuous strict implementation sang aton nga curfew for minors. Kada gabi si WCPD nagakandak sang aton nga saturation drive curfew for minors together sang aton nga city social worker, ang aton nga task force moral values, may ara pagid kita sang ang force multipliers upod sa aton mga barangay officials kag mga barangay tanods naton. May ara man kita sir sa mga ginatawag nga information drives nga ginakandak sa school, sa mga barangay, kag if may mga incidents nga mga reported no, ang thereafter na siya pagkaaga or pagka the next day, ang ginapatawag na sila sa barangay, ang tanan-tanan nga involved upod sa aton nga social worker, kami nga WCPD, kag ang aton nga BCPC para ma-address kag masolusyonan ang ilang problema. Okay. Sa mga parents naman naton, ma'am, no, ano ang mga red flags o kung mga palatandaan bala nga dapat nila mahibaluan nga ang ila kabataan na impluwensyahan na gali isang malain nga mga elemento? Sa mga parents no, ang dapat maging observant gid. Kung makita naton nga ang kabataan naton kung sang una hindi pa kabalo magbinutig sa subong sagad-sagad na magbinutig, palasabat, ang kabalo na do kung sa wayon bala dumabato na, no? Ang ina siya makonsider na naton siya nga red flag. That's why sa mga parents do mangin watchful man kita dapat sa aton mga kabataan, maging kilalahon ta ang mga amigo o kon grupo sa aton kabataan nga posible nila updan. Pwede man naton ma-invite sa aton panimalay para at least makilala naton. Just in case nga kung hindi ka puli ang aton bata, may ara man kita sang pamangkutan. Hindi naton pwede marason nga always lang kita busy sa pagpangita sang financial nga aspect, pero nalipatan na naton. Kay kumo ang kabataan sometimes feel na sila nga do hindi na sila belong. Ang sense of belongingness nila dira lang nila nakita sa ilang nga grupo. Parehas na bala kung pagpuli nila sila panimalay do wala man lang sila sapanan, syempre magwa sila sa balay kag magkadto sa grupo. Okay. Ma'am, thank you very much for that very informative talk with me, no. Di na naton makitaan nga ang pag-address ini nga problem, shared responsibility gali sang tagsa-tagsa sa aton. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Kadugang nga balita pakaligad sa nga medyo malawig nga tion sang paghulat na aktuhan na gidman sang isa ka telecommunications company ang nagahilay nga poste kag nagalaylay sini nga mga kable sa barangay Quintin Salas Haro kahapon. Nagabot na ang mga personnel sang telco kag ginkuha ang nagahilay nga poste. Ginsaylo naman ang mga kable sa konkreto nga poste nga ginbulo sa daan nga nahuman sa kahoy. Hindi kasubong sang nakaligad ang kable ang wala na nagalaylay kag nagadulot sang peligro nga masangit sa mga salakyan nga nagalabay sa lugar. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Alarmang pagkasapos ang isa ka cybersex den sa Haro, Iloilo City. Inigid pahayag sang Executive Director sang Cybercrime and Coordinating Center nga si Yusek Alexander Ramos. Si Ramos ang personal nga nagpadulong sa ICPO kasunod sang pagkaaresto sang 17 ka Chinese nationals. Sunod naman sa ICPO plano sang CICC nga buligan sila sa pagtrain sa mga police personnel sa pagbato sa kaangay nga mga illegal nga aktibidad. Sa pagpangusisa sang kapulisan, 3 lang sa 17 ka Chinese nationals ang may ara sang passport. Kinalantaw man sa kapulisan nga biktima man sang cyber trafficking ang mga nagkaladakpan. Ang mga arestadong gitpasakaan na sang mga kaso kaangot sa cybersex kag cyber fraud. For us, it is alarming because it is going out of the nerve center na activity nila, no? So we would like to manage and control the influx of foreign nationals involved in nefarious activities. Mga puso, sa Bacolod City naman gina-appoint na bilang Assistant Chief sang Police Community Affairs Development Unit sang Bacolod City Police Office si Major June Giliba matapos ini ang ginkaka sa pwesto bilang tagpamuno sang bitaw.
Sunod sa BCPO, nagapati ini nga dako mabulig ni Liba sa mga programa sa kapulisan sa kabarangay na labi na nga magluwas nga anay traffic chief naging katapo manini sa provincial police kag naging hepe pasadto sa Police Station 9 sa barangay Sumag. Samtang nagpasalig naman sa kahandaan si Bitaw OIC Patrick Lacson nga makigangot kag mag-obra upod sa abyan kag kaalyado sini sa politika nga si Bacolod City Councilor Al Victor Espino nga tagpamuno naman sa Committee on Transportation and Laws sa Bacolod City Council. Makigsapol si Lacson kay Espino ilabi na sa pagplasar sang bago nga temporary office ng Bitaw sa Dalan Lacson kag reorganization sang mga tinaw sini. Councilor Al for public consumption, he's a good friend. He's a party mate, and I have no problem with Councilor Al. I am looking forward to work with him. I have so many suggestions, and I have brainstorm with him if he wants to. Uso pa bala ang library sa subong nga panahon sang internet. Inang ato ni Baloon sa pagpamasyar sa National Library. Si Julius Blacaola nakatutok. Sa panahon nga daw one click away na lang sa smartphones kag laptops ang sabat sa aton palamangkutanon. May nagagamit pa bala sang library. Ang sabat sang National Library, huo. Sa pagkamatuod gani, nag-average sila subong sang 300 to 400 ka daily visits. Ang mga ginagamit natin na mga resources dito ay verified. Unang-una, alam natin kung sinong gumawa sa tulong natin mga librarians. Unlike sa internet, kung sino yung nakikita mo, pinupost mo kaagad na hindi na-verify yung mga information. Kag para hindi mawigit sang teknolohiya, nagagamit na diri sang tablet para matultulan ang ginapangita nga libro. Libre lang ang paggamit sang National Library. Kinahanglan lang anay magpa-register o kung magkuha sang plastic National Library ID nga may bayad nga 100 pesos. Nagpo-provide po siya ng quiet place ng internet which is relatively fast. May e-books man sila nga available on-site pati online. May ara man nga mga augmented reality o kon AR books nga kon ginagamitan sang app. Ang libro nga ginabasa will come to life. It is partnered with a mobile application which is we call the Learn Live AR. Open lang natin siya, tapat natin siya dun sa mga images sa libro. Then mag-augment po dun sa inyong mobile yung mga images. Julius Blacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Mapuso kultura ang tradisyon sa San Carlos City sa Negros Occidental ginbida sa Pinta Flores Festival 2023. Kapuso stars sa Sanday Bubay, Ie Guzman, pati man si Shire Diaz nagdulong sang kasadya sa mga bisita kag Negrense. Nakatutok Aileen Pedreso. Maduagon nga mga bulang, dalagkuan nga props kag all-out performances nga nagapakita sang kultura kag tradisyon. Iniyang ginpasundayag sa 5 ka mga contingent sa Pinta Flores Festival 2023 Street Dance and Arena Competition. Tagsa ka tribo, nagpakibahin sa ila kaugalingon nga interpretasyon, ilabi na ang estilo kag tema. Pero ang nagpangibabaw, ang performance ng tribo, Yuskara. I hope the people will be enjoying, no? Considering this will be our second fiesta. Siyempre, wala man nagpaulihis sa selebrasyon ang Kapuso Stars nga Sanday Bubay, Shira Diaz kag EA Guzman. Pero antes ang Kapuso Fiesta, stopover anay sila sa City of Smiles para matilawan ang manamit nga chicken inasal. From Bacolod City, diretso na sila sa San Carlos City kung saan sila nag-food trip part 2. Diri nila natilawan for the first time ang sikat nga habitsuelas ukon ang saucy pork and bean. Sa Kapuso Night, worth it ang hulat sa Kapuso fans. Bangod all-out man ang performance ni Bubay nga nag-sing and dance. Kasubong nga nangin adlaw ang gabi sa mga Kapuso fans sa sunshine na dala ni unang hirit host, Shira Diaz. Wala naman na punggan sang girls ang kilig kag singgitan sang nagwa na si EA Guzman. Para
sa Kapuso Stars, stress reliever ang kasadya kag suporta nga ginahatag sa mga kapuso nga Negrense. Sobrang overwhelming at nakakataba ng puso talaga yung pagtanggap ng ating mga kapuso dito sa San Carlos City, Negros Occidental. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpunta. Ang saya na makasama sila sa mga ganitong klaseng pista, 'di ba? Talagang napakainit ng tanggap nila sa amin at sana maulit. Aileen Pedraso para sa GMA Regional TV Early Edition. Napasanyog sang Perpetual Altas ang pwesto sini sa team standing sa NCAA Season 99 Men's Basketball matapos ini ang nagpangibabaw batok sa Arellano Chiefs. Hampang ginpatigayon sa Phil Oil Eco Oil Center kahapon, ang Altas ang nagdaog sa score nga 81-74. Sa second game naman, nagpapag-o naman sa Benilde Blazers ang pwesto nila sa Final Four. Kag napasanyog ang ila tsansa para sa twice to beat advantage sa playoffs matapos ini ang nagdaog batok sa JRU Heavy Bombers sa score naman nga 84-81. Samtang bantayan karon sa hapon ang sambuwa sa tunga sang Letra Knights kag San Sebastian Golden Stags. Ini ang pagasundan naman sa hampang sang EAC Generals kag Mapua Cardinals sa alas 4 sa hapon. Ang inampang sang NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines kag sa GMA Sports Facebook page. Diyan, mga kapuso, ari balahon, nagapatigin ako. Akong luyag ta magproducer sang tadlong ukon mataro nga pumuluyo. Dapat aton umpisahan samtang sila ang lamharon pa. Matudi na Adrian sinugani sa American statesman nga si Frederick Douglass. It is easier to build strong children than to repair broken men. Mas mahapos magpasulod sang mga pagtulunan sa lamharon nga paminsaron. 47 days ago na lang, Pasko na. Madamong inasalamat sa pagtutok. Diri sa GMA Regional TV Early Edition of the Night Italian Lunes to the Biyernes. May muni yung malantaw aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kung mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kako naman sa ilan, Priatos, bugo sa puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning, mga kapuso!